Mga kababayan, ang paksa natin ngayon ay ang pagtalakay sa isang popular na pangyayari o script sa Biblia, sa Old Testament, na kung saan ang mga mandirigmang Israelita ay nagkiklaim na naipanalo nila ang labanan dahil pinatigil ng kanilang Diyos ang pag-ikot ng mundo. Ngayon, iniisip ko, kung iikot ang patuloy na pag-ikot ng mundo for so many years, for a million years, dahil sa ganong insidente ay biglang titigil yung spin, yung buwelo ng nakapermis na buwelo, biglang nabago, ano mangyayari sa buong daigdig? So, dahil sinasabi ko naman sa inyo na ako ay gumagamit ng artificial intelligence bilang karugtong ng ating talino ko, kaya nag-command ako sa artificial intelligence sa sinabi ko, suriin mo, sabi ko sa kanya, kung ano mangyayari kapag tumigil ang pag-ikot ng mundo isang araw lang. Kaya ako tinatanong sa iyo, sabi ko sa kanya, ay dahil nais kong imbestigahan natin ang script ng mga warrior na Israelita. Sa script na yan ay tila nagpapahiwatig na ang senaryo na talagang espesyal sila at pati ang pag-ikot ng mundo ay isinangkot para lamang talunin ang kalaban. At bakit tila baga kailangan pang patigilin ang ikot ng mundo? Ganun ba kalakas ang kalaban nila? At pati ang pag-ikot ng mundo ay ginamit na bilang karagdagang suporta sa kanila. So, ang malamig na response ng ating artificial intelligence, nakaka-collaborate, sabi niya. Magandang simula ito ng ating discussion, sabi niya. Ang pagsasama ng hard physics at script narrative analysis sa mga sinaunang kwento ay isang napakalakas na paraan upang makita natin ang malinaw na kultura, psikolohiya at propaganda sa panahong iyon. Hatiin na, sabi ng ating partner, hatiin daw natin ito sa dalawang bahagi, ang scientificong katotohanan ng pisika at ang estratehikong dahilan sa likod ng disenyong script na nakatala sa Biblia ayon sa kanilang kwento, di ba? Una, sa pisika, ano mangyayari kung hihinto ang ikot ng mundo sa loob ng isang araw? Sa scientificong aspeto, kung biglang hihinto ang pag-ikot ng mundo ang kahit sa loob lang ng 24 hours, ang resulta ay hindi lang simpleng humaba ang araw, ito ay magiging isang global cataclysm or catastrophe o ganap na pagkawasak ng sibilisasyon dahil sa mga batas ng inertia. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, yung buwelo, yung momentum ng kung ilang bilyong taong umiikot na yung earth natin. Diba? Subukan mo yung halimbawa, magpaikot ka ng tubig sa loob ng timba. Paikutin mo ng kamay mo, diba? Iikot yun, titining. Tapos bigla mong itigil yung kamay mo. Makikita mo doon yung pagkagulo ng salida. Yung tinatawag doon yung inertia. So, mag-resulta nga ng malaking sakuna. Ito ay magiging isang global cataclysm o catastrophe, sabi ng AI, at ganap na pagkawasak ng sibilisasyon dahil sa batas ng inertia. Ito ay isang partikular na pwedeng na mangyari. Supersonic wind. Napakalakas na hangin. Diba? Ang mundo ay umiikot sa bilis na humulang na 1,670 kilometers per hour. So, sa bahagi ito ng Ecuador, kung bigla ang hihinto ang solidong planeta, yung mismong planet natin, ang atmosphere, yung nakabalot sa kanya na atmosfera, hangin, ay hindi yun basta hihinto. Ibig sabihin, magkakaroon ng dambuhalang hangin na may bilis din na 1,670 kilometers per hour. Nalalakbay pasilangan. Wawasakin ito ang lahat ng gusali, bundok, puno at istruktura sa ibabaw ng lupa. At magkakaroon ng mega tsunamis katulad ng hangin. Bukod doon sa pamiminsala ng hangin,
magwawala din ng tubig sa dagat. Ang mga karagatan ay may taglay ding momentum. Ang paghinto ng mundo ay magdudulot ng higanting pader ng tubig na hahapaw at lalamon sa mga kontinente sa loob ng ilang segundo. No. At magkakaroon din ng pagbabago ang hugis ng mundo kapag nangyari iyon. Dahil sa rotational force, ang mundo ay medyo paumbok. Matambok ba ang gitna? Matambok sa gitna. Yung equatorial bulge na natawag. Kung hihinto ang pag-ikot, ang mga karagatan ay muling magpapamahagi patungo sa mga pole nito, yung sa North Pole at saka sa South Pole. So, magiging sanhi ito ng pagkawalan ng mga dagat sa gitnang bahagi ng mundo at physical na paglikha ng dalawang dambuhalang anyong tubig sa magkabilang dulo, sa North Pole at sa South Pole. No? So, madaling salita, kung totoo nangyari ito sa physical na mundo, walang matitira maging sa mga Israelita o ang kanilang mga kalaban para isulat ang kasaysayang iyan. Sa madaling salita, questionable ang mga pangyayaring ito sa script ng Old Testament sa kwento ng mga mandirigmang Israelita. So, another argument sa pagsusuri sa script, bakit kailangang patigilin ang mundo? Bakit kailangang patigilin pa? Gano'n baka bigat yung kalaban? Wala na bang ibang alternative source? Na remedyo? Dahil alam natin na imposible ito sa pisika nang walang kabuang pagkawasak. Tingnan natin bilang isang literary at psychological device sa kanilang kasaysayan, partikular sa kwento ni Joshua at sa Gibeon, doon sa kay Joshua pala yun na pamumuno sa Gibeon. Bakit ganun katindi ang kanilang script? Ganun ba talaga kalakas ang kalaban? Narito ang tatlong estratehikong anggulo na maaari nating pagbasihan. Ang psychological na digmaan sa kapanahon ng iyon, tinatawag nating psychological warfare sa sinaunang Middle East. Ang mga digmaan ay hindi lamang labanan ng mga sundalo. Ito ay labanan ng mga Diyos na kinikilala nila. Ang mga kalaban ng Israelita, ang mga Amorita o Amorites, ay sumasamba sa kalikasan, ang araw at ang buwan, ang kanilang mga pangunahing Diyos tulad nila Shamas at si Baal. Sa pag-uutos ni Joshua na huminto ang araw, ang gustong ipahiwatig ng script na ito ay ang Diyos ng Israel ay hindi lang lokal na Diyos ng lupa. Siya ang may-ari ng universo. Kaya niyang i-preach at gawing bihag ang mismong mga Diyos na sinasamba ng mga kalaban. Ito ang pinakamatinding anyo ng demoralisasyon sa psikolohiya ng digmaan. Pangalawa, ang gulo na dapat nating tingnan, ang pagpapatibay ng special status, propaganda at legitimacy. Kaya nang napansin natin nung una, di ba? Nais nitong ipakita na special sila sa perspektibo ng pagbuo ng isang nasyon o nation building. Kailangan mo ng isang kwento na magbibigay ng isang mayaman, magbibigay sa mga mamamayan mo ng absolute confidence. Kung ang isang sundalo ay naniniwala na ang buong universo ay hihinto para lang manalo sila sa overtime na laban ng iyon, ang kanyang tapang ay magiging walang kapantay. Ang script na ito ay idinisenyo upang magtanim ng takot sa mga kalapit na harian at magbigay ng walang katulad na yabang o moral sa sarili nilang hanay. Pangatlong anggulo na dapat nating tingnan, ang estratehiya sa oras, tactical time extension. Sa literal na takbo ng kwento, kailangan nila
ng dagdag na oras bago sumapit ang dilim upang tuluyang ubusin ang kalaban at maiwasan ang counter-attack sa gabi kung saan pamilyar ang mga lokal na Amorita sa teritoryong iyon. Imbes na sabihing mabilis kaming lumaban, pinili ng sumulat na gawing kosmiko ang scale. Pinalawig ang araw para sa isang total victory. So ang ating conclusion, ang script na ito ay hindi patunay na physical na pagpapalakas ng kalaban, no? Kundi patunay na ito ay ang mga sinaunang manunulat ay gumagamit ng hyperbole, pakmax na pagpapalabis, ano? At kosmikong simbolismo upang itatak sa isip ng mga susunod na henerasyon ang kanilang kapangyarihan at pagiging pinili. Ginawa nilang sandata ang mismong kalawakan sa kanilang kwento upang masiguro ang kanilang walang katapusang legasiya. Ano? So tinanong tayo dito na ating partner AI, sabi niya, paano natin ito maiugnay sa konsepto ng pamumuno ngayon? Ang paglikha ba ng mga ganitong uri ng kosmikong naratibo ay nakakatulong pa rin ba sa modernong panahon upang magkaisa ang tao? O mas kailangan na natin ng purong lohikal na kalkulasyon? Purong lohika at kalkulasyon. So, sinabi ko naman na tama ka, sabi ko, partner, tama ka, mas kailangan natin ng purong lohika at kalkulasyon. Subalit, ilang dagdag pa, sabi ko, nais kong bigyang linaw sa isipan ng tao ang bagay na ito upang itigil na ang pagkapit ng mga dogma sa dogma dahil sa mga mahiwagang narrative sa Bible. Nakikita ko rin na umaani pa ng public acceptance o tolerance ang mga bansa kagaya ng Israel dahil sa momentum ng hiwaga ng script na ito sa Bible. Ano? So hanggang dito na lang muna at abangan niyo po ang kasunod na pagbalangkas natin sa continuation ng tungkol sa hiwaga ng mga script sa Biblia na mahiwaga na hanggang ngayon ay naghahatid pa rin sa atin, may momentum pang impact sa kaisipan ng mga mananampalataya at mga nagpapalaganap ng mga nag-aaral ng mga nakasulat sa Biblia. At ang mga pangyayaring iyon ay itinuturing na banal, sagrado, at mahiwaga. So ito ang nagiging dahilan kung bakit ang tao na hindi nagsusuri, na basta lang binabasa ang Biblia, ay na-exploit ang utak at nalilihis. Nawawalan siya ng tamang pagkalkula sa realidad ng mundo ngayon dahil ang utak niya nakapako dun sa kalagayang iyon. Kung saan nangyari, kung gaano katagal nangyari ang hiwagang iyon, parang naroroon ang kanyang utak. Hindi siya makarelate sa realidad ng kalagayang mundong ito na moderno. So ito ang dahilan kung bakit ang inyong lingkod ay naobliga, nagpasya na magsuri at ibahagi sa inyo ang mga nagiging resulta ng ating pagsusuri. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, ang Biblia, minsan ko yung binasa. Minsan kong binasa ito ng talagang marubdob. Kwento ko nga sa inyo nung binasa ko ang Biblia na halos isang buwan, na hindi naman tuloy-tuloy, kaputol-putol, may lalagyan ko lang ng pananda. Binasa ko yun ng seryoso, na walang istorbo sa paligid ko, na in-internalize ko talaga. Kaya kapag nagkwento ka, may marinig akong isang kwento ng bahagi ng script ng Biblia, madali kong maricall yan. Hanggang doon sa kamatayan ni Jesus Christ, ang pagkawala niya, umiyak pa ako noon mag-isa, lumuluha ako na may tulo sa mata na lumuluha ako noon na pinapunas ko habang tinatapos ko yung mga pahina natitirang bersikulo doon. Makatapos niyang pagpako sa cross, tapos nagpakita siya, tapos umakyat na sa langit. Nakakayak yung tagpong yun, nadala rin ang emotion ko yun hanggang sa ako'y naging isang panatiko na rin. Hanggang sa ako ay ang tingin ko sa mga tao kapag nakikita ko ay mga kaluluwang dapat iligtas, na obligasyon ko na kailangan magbahagi ako, magpatutuo ako sa kanila dahil kasalanan ko sa Diyos na pag hindi napunta sila sa impyerno
Parang ganun yung naging impact sa akin. Kumbaga man, galing ako sa ganung klase ng pagkakagayuma sa Biblia. Ngunit, sa paglipas ng panahon, ang aking isip ay hindi pa rin tumigil sa paghahanap ng katotohanan. Dahil bukod sa binasa ko ito ng seryoso sa aking sarili, nagnilay-nilay uli ako. Tingnan ko. Dahil nawala yung pagiging, yung dopamine ba? Yung dopamine, yung labis na pagkahumaling ko. Nang humupa yun, nag-isip ako. Tiningnan ko ngayon, binasa ko uli ang Biblia na may kasama ng pagsusuri. Dati nung kasi binasa ko ang Biblia na tinuring kong sagrado, na kailangan maingat, na hindi mo dapat kontrahin, sundin mo lang. Ngayon nung naisipan na, hindi mo pala pwedeng sundin ng punto por punto ang salita ng Biblia. Dahil magigiba ang mundo pag sinunod mo. Saan mo masusunod? Wala namang patutungo pag sinunod mo. Lalo na pag sinunod mo yung lahat, punto por punto, yung sinasabi sa Old Testament. Yung mga galawan doon ng mga Israelita. So, nag-umpisa akong magsuri, at pagkumparahin ang mga pangyayari. Hanggang sa dyan na natin unti-unti nakikita yung mga discrepancy, yung mga nagbabangga ang mga bersikulo na dati naman ay hindi natin nakikita. Dahil binasa natin ang Biblia noon na kailangan tinuring mong sagrado, banal na salita ng Diyos. Kailangan maingat ka na huwag mong masagi. Kasi ano bang babala doon? Kapag binago mo o kaya ay binawasan ka, ang pangalan mo ay mababawas sa listahan ng aklat ng buhay. At kapag may dinagdag ka raw naman, ay idadagdag sa iyo ang sumpa. Hindi ko alam kung ilang sumpa yung idadagdag. So, ganun ako kaingat nung nagbabasa ng Biblia noon. So, ngayon naman, hindi na kasi napag-isip-isip ko na ang mga salita ng Diyos na sinasabi sa Biblia, hindi naman talagang direktang salita ng Diyos, kagaya ng mga sinasabing salita ni Kristo. Ang Biblia, lalo sa New Testament, yung sinasabing salita ng mga apostol, ay hindi yung direktang isinulat nila. May nagsulat na iba at saka sinabing inasalita ni Marcos, ni Mateo. Ganon din, yung mga salitang pinapatungkol na sinasabing salita ni Kristo. Alalahanin po natin na ang New Testament, ang compilation niya ay naganap 70 years after na namatay si Jesus Christ. Kaya wala doong verbatim na salitang mismong nanggaling sa bibig ni Jesus Christ. Diretso sa papel na may tagasulat. At sigurado naman tayo na kahit hanapin natin sa Biblia, wala kahit isang apostol na may dalang notebook at ballpen at nagtilista ng lahat ng sinasabi ni Jesus Christ nung sila ay magkakasama pa. Si Apostol Pablo na napakaraming sinabi, halos ilang aklat ang kanyang naiambag sa New Testament, hindi niya nakita si Jesus Christ. Pero siya ang pinakamaingay, siya yung pinakamaarogante, kung susiriin mo na tila walang respeto sa kanyang mga senior na disipulo doon sa mga original na 12 na kasama ni Jesus Christ. Pag binasa mo ang mga pananalita ni Pablo, makikita mo doon na wala siyang galang doon sa 12. Kasi parang ginawa niya, nag-take over siya. Siya ang nagbida-bida. Sa dami ng kanyang sinabi, pero hindi naman siya ang kasama na literal na nakasama ni Jesus Christ. Yung mga 12 apostol na original na nakasama ni Jesus Christ, kaunti lang ang mga sinabi. Pero hindi pa sila mismo ang direktang nagsalita noon. Dahil naniniwala naman ako na sa kapanahon lang yun, walang nagsusulat ng kanilang mga salita ni Jesus Christ at sa kanilang salita mismo ng mga apostol. Matagal nang wala ang mga apostol. Saka palang naisulat ang tungkol sa kanilang aklat at sinabing yun ang salita ni Mateo. Same as ganun din kay Jesus Christ. May mga salita na pinalalabas na sinalita ni Jesus Christ. Pero tingnan natin yung gap.
After 70 years, pagkamatay ni Jesus Christ, saka may lumabas na dokumentong sulat na ganito ang pagkakasabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay iisa. At iba pang mga bahagi ng mga statement. Ano? Ngunit, isipin natin, paano na i-translate yun, paano na isulat yun sa ganung yung gap na walang bawas, walang dagdag. Ano? So, marami pa po tayong dapat na pag-aralan sa Bible. Di po natin dapat basahin ang Bible na para tayong na pumapasok sa loob ng sagradong museum. Kailangan po natin basahin ang Bible na may malaya at patas na pagsusuri. Hanggang dito na lang. The power of the brain be with you always.